Hello, magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay Huwebes na naman at nandito na naman ang Team Araling Panlipunan. So, ngayong araw, gusto ko kayong i-welcome ang mga nanonood, ang mga magulang, ang mga mag-aaral, at ang mga taga-subaybay ng ating Eat to Life program tuwing araw ng Huwebes. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang ilan sa mga taong patuloy na sumusuporta sa atin, ang Regional Supervisor ng Araling Panlipunan na si Dr. Angelica Burayag, ganun din ang aming Schools Division Office as Superintendent Madam Leilani Samson Cunanan, together with our ASDS Dr. Mylene Minimo, and our Education Program Supervisor in Araling Panlipunan, Madam Edwina Serrano Espiritu. Ganun din, gusto kong batiin ang aming school principal mula sa Olongapo City National High School, Dr. Soledad E. Poson, and our department head also in Araling Panlipunan, Dr. Nita V. Mago. Okay. So, bilang pagsisimula, ngayong hapon, ako ay sasamahan ni Tutor Edwin from SDO Butuan City. Pero kung sakaling hahabol si Sir Edwin dahil meron siyang mahalagang ginagawa sa kasalukuyan, pero panigurado darating siya. Okay, tayo ay nasa e-Tulay online tutorial in Araling Panlipunan 10 para sa Quarter 1, Week 2. At ngayong linggo, ating tatalakayin ang mga isyung pangkapaligiran. Okay, bilang paghahanda, ihanda natin ang mga self-learning module, ang ating mga panulat, ballpen o lapis, ganun din ang ating sulatang papel or ang ating quiz notebook. Ngayong hapon, ang ating hashtag ay ang tinatawag nating hashtag EcoWarrior. Okay. Ngayong hapon, ating tatalakayin or gagawin natin, susubukin nating tumbukin ang milk na kung saan ito ay natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. Okay. Bago yan, batiin muna natin ang ating mga viewers also from Ingud Ramona Integrated School, Angandanan West District, si Marjorie Elardes Saure. Hello. Hello sa iyo dyan. Hello din kay Cheryl Baryoga Manigo, Fernando P. Blanco IV, at si Mary Ann Velasco Fabiano. Okay. So ngayong hapon, narito ang ating mga layunin at tatalakay ang kasalukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas, nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran ng Pilipinas. Narito rin ang naiisa-isa ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa paglutas sa bawat suliraning pangkapaligiran at ganun din nabibigyang halaga ang mga programa at mga pagkilos ng iba't ibang sektor ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Okay. So, batiin din natin si Erica Medallia Trangkenya. Hello sa iyo dyan. Okay, si Rowena narito si Rowena. Hello Rowena, good afternoon din sa iyo. And si Irish Medina from 10 Emerald watching from GNHS. All right. So, upang mas malalim nating maunawaan or mas matukoy natin yung mga bagay na dapat nating alamin, subukan nating sagutin ang mga item na nakikita natin dito sa ating screen. So, ang tanong ay, handa ka na ba? Okay. Number 1. Isang paalala, kapag sasagot tayo, ilalagay natin ang number, for example, number 1 and then the letter of the correct answer. Saan nanggagaling ang malaking bahagdan ng itinatapong basura sa Pilipinas? A. Pabrika, B. Tahanan, C. Paaralan, D. Pamilihan. Ano kaya ang sagot? Okay, na habang naghihintay tayo ng sagot, balik tayo sa ating section comment. Hello kay Moira Giselle Pesion. Okay, magandang hapon sa iyo. Rainiel Manabat de Vera also. Okay, ano kayang sagot dito? Saan nanggagaling? Sabi ni Irish, letter A. Sabi naman ni Rainiel, letter D. Okay, saan kaya nanggagaling? Magandang hapon
kay Alexander Florande Capada. Hello sa'yo. Okay. Okay, sabi ni Marge, letter D or pamilihan. Okay, letter D. Tingnan natin ang sagot. Okay. Sabi ni Fortune Flower, letter A. So, tama si Fortune Flower, it's letter A. Alright, let's move on to number 2. Dahilan kung bakit ang dating kagubatan ay nagiging plantasyon, subdivision o sentrong pangkomersyo. Letter A, paghahangad ng maayos na buhay. Letter B, pagbaba ng antas ng populasyon. Tandaan po natin, wag po natin kalimutan ilagay ang number sa tuwing tayo po ay sasagot ha, mga learners. Letter C, pananatili ng mga tao sa kapatagan. Or letter D, pagdami ng populasyon. Ano kaya yung dahilan? Sabi ni Moira, ma'am, tutor, it's letter D. Okay. Hello kay Alfie Villanueva ng SPA 91. Rainiel answered letter D. Okay, so alamin natin, ano ba talaga ang dahilan kung bakit nangyayari ito? Sabi ni Irish kasi, letter B eh. Okay, the answer is, okay, letter D, pagdami ng populasyon. So, tama din si learner John Darrell Mendoza. Okay, so very good. Okay, let's move on to our item number 3. Okay, ito ay bunga ng illegal logging sa bansa. Ano kaya? Letter A, pagbaha. Letter B, loss of habitat. Letter C, landslide. Letter D, lahat ng nabanggit. For number 3, ano kayang sagot? Ito ay bunga. Okay, number 2. Alright, for number 3 kaya, ano kayang sagot natin? Habang naghihintay tayo, bati-bati muna tayo dyan. Okay. Do not forget to type in also your school, your division, para mababanggit natin yan. Kasi every week, or pipili tayo ng duty of the week, na kung saan yun yung pinaka-aktibo. So do not forget to type in your school and the division you are from. Okay, basahin natin ang mga sagot. Sabi ni Mary Celeste, D, John Darrell D, Lee Ann D, Marge D, Mary Ann D, Myra Giselle D. Okay, let us check the answer. Ano nga ba? Okay, the correct answer, very good. Lahat ng nabanggit. Nakakatuwa dahil lahat nakakuha. Let's move on to number 4. Sa ilalim ng Batas Republika bilang 8371, sila ang kaagapay ng pamahalaan sa pangangalaga sa kagubatan. Nasa number 4 na tayo, learners, ha? Okay, letter A, Eco Warriors. B, Katutubo. Letter C, Forest Rangers. Letter D, lahat ng nabanggit. Sa batas na ito na 8371, sino kaya ang kinontrata ng ating pamahalaan upang kasamang magtaguyod ng pangangalaga sa ating kagubatan? Letter A, B, C, or D? Okay, sabi ni Rainiel, C. Irish D. Hello kay Clarice Me watching from Bicuran High School, Pampanga. Hello sa mga taga Pampanga and sa lahat ng taga-school ninyo. Okay, may sumagot, Forest Rangers. Okay, 4C, Forest Rangers. Okay. Okay. Meron pa? Ano kayang tamang sagot dito? Forest Rangers ba talaga? Sabi ni Angelica, tutor, is letter D. Lahat ng nabanggit. Okay, letter C, Forest Rangers. Alright. So, pakita natin ang sagot natin ngayon, ha? Correct answer ay tama si Irene. It's letter B, mga katutubo. Pag sinabi natin mga katutubo, mamaya matatalakay natin yan. So, bantayan ninyo at abangan ninyo. Okay, for number 5, ang layunin ng batas na ito ay protektahan at pamahalaan ang mga kuweba at mga yaman nito, the caves, no? So, here are the choices. Batas Republika bilang 9072 or National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Okay, letter B, Batas Republika bilang 7290, National Caves and Cave Resources Management Act and Protection Act. Letter C, Batas Republika bilang 0972. Letter D, Batas Republika bilang 0927.
Hello kay Rowena Narito, watching from V. De Castro Elementary School. Hello po. Sa number 5 kaya learners, anong sagot natin? Hello kay Kisha Adalay from Gutad National High School 10 SSC. Okay, Special Science Curriculum siguro. Okay, what letter is the correct answer? Okay, may sagot na tayo from Rainiel, from Irene, from Irish, and I think Irene got it correctly because the correct answer is letter A. Okay. So, tatandaan natin, kapag kuweba ang pinaprotektahan, Batas Republika bilang 9072. Alright, tama rin si Marjorie. Tama din si Irene. Okay, Fortune, Teller. Okay, tama din si John Darrell. It's letter A. Alright, very good learners. Nakakatuwa naman na nakakasunod tayo at marami tayong naaabot anuman at saan mang panig ng Pilipinas. Okay, so nung nakaraang linggo, importante na nare-retain or naiiwan sa ating kaisipan kung ano yung mga importanteng mga bagay-bagay. So sa activity na ito, narito ang ating panuto. Okay? Ilalagay mo lang ang 1 kung pangkapaligiran, 2 kung pangkalusugan ng issue, 3 kung pangkalakalan, at 4 kung panlipunan. Okay, let's move on. Ayan yung legend sa ibaba. So, number lang ang ilalagay. Huwag tayong malilito at enjoy answering this activity. Okay, nariyan sa unang hanay ang ating mga issue. Alright? So, nandito sa kanan ang uri ng kontemporaryong issue. Get ready in 5, 4, 3, and 1. Hi, Tutor Leia. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Tutor Leia. Opo. Magandang hapon din sa lahat ng ating mga online learners. Ako po ito, nagbabalik si Tutor Edwin mula sa Dibisyon ng Butuan City. Paumanhin po na medyo po nahuli po ako ng konti kasi pinifix ko po yung aking pong audio. At ayun po, meron po akong kasama po dito. Tinulungan niyo po ako sa technicalities po ng aking pong audio. Sa mga online learners po natin, pinapakilala po natin si Tutor Leia, ang bago po nating tutor sa Araling Panlipunan, at ako po ang makakasama, si Tutor Leia po yung makakasama po natin sa first quarter hanggang sa fourth quarter indeed ng atin pong tutorial session sa Itulay dito lamang sa Araling Panlipunan 10. Kinukumusta ko yung ating mga online learners. Hindi na po ako magtatagal kasi ibibigay ko po yung atin pong pagkakataon kay Tutor Leia na mabalikan at madiscuss po niya lahat ng atin pong mga tinalakay noong previously at lahat po ng tatalakayin natin dito lamang sa ating Itulay sa Araling Panlipunan 10. Tutor Leia, take it away. Marami pong salamat. Thank you, Tutor Edwin. Exit na po ako. Enjoy po the session. Yes, sir. Thank you. Okay. Para sa number 1, may sumagot. Okay, sabi ni Lian, it's 3. Very good, no? Sabi ni Marjorie, it's 3. Okay, pangkalakalan. Okay, for number 2, we have number 2, check natin. Pangkalusugan. Okay, tama ang mga sagot ng ating mga learners. Okay? So, talagang active si Irene, no? Number 2, Marjorie. Number 2, correct. Okay? For number 3, tama ulit. Panlipunan. So, correct yan ulit si Marjorie at si Alexander Florante Capada. Okay, for number 4, okay, pangkapaligiran, number 1, tama naman lahat. Okay, so pinerfect ni Angelica Toralde, talaga may sagot na siya, no? So, for number 5, it's panlipunan. Okay, so nakakatuwa kung kayo ay nakakuha ng 5 puntos, 5 out of 5, dahil yan yung tinalakay natin last time na mahalaga pa rin, na may kaugnayan pa rin malaki sa ating tatalakayin or talakayan ngayong hapon. Okay. So, dito sa ating tuklasin, meron tayong 3 hanay. Suliraning pangkapaligiran, dahilan, at epekto. Very good kay Rainiel, 5/5 daw siya. Okay. So, for example, lalagay ko dito solid waste. Magbigay nga kayo ng dahilan ng solid waste or pagkakaroon ng maramihang basura or big amount of garbage or waste, no? Ano kayang posibleng dahilan dyan? Type in natin sa ating chat box. Okay, lahat ng sumasagot, tama pa rin. Ano kayang dahilan ang pwede niyong ibigay kung bakit marami tayong problema pagdating sa solid waste or basura?
Okay. So, habang naghihintay tayo ng mga ibang sagot, banggitin natin yung hindi natin nabanggit kay Crystal Ignacio, watching from Diamantina National High School, Cabanatuan East District. Hello sa'yo dyan. Okay. Sabi ni Rainiel, tutor, hindi tamang pagtatapon ng basura. Check nga natin. Okay. Very good talaga si Rainiel, no? Improper waste disposal. Okay. So, ano kaya ang epekto niyan? Kapag may problema sa basura, hindi tama ang pagtapon, yun ang dahilan, anong posibleng epekto na alam kong nararanasan natin lahat? Okay, sabi ni Irene, dapat hiwalay ang basura sa nabubulok at di nabubulok. Very good. Ano kayang epekto kapag marami tayong ganyang uri ng problema? Okay, segregation, dahilan yan. Okay, sabi ni Irish, tutor sakit. Sabi ni Rainiel, pagbaha. Okay, baha. Si Krisha, Azali, sabi niya. Okay, so let us try to check. Okay, na-target natin yung tamang sagot, malawakang pagbaha. Okay, very good, no? So, pagbabara ng kanal, kaya bumabaha po. So, all answers lead to pagbaha. Kaya that's really a very perennial problem among Filipinos today. All right. So, kung ang tanong ay relate ka ba? Syempre, relate tayong lahat. Walang kaduda-duda, relate tayong lahat. Pagbaha, sabi ni Renan, correct. Okay. So, sa pagkakataong ito, susuri tayo ng isang pangunahing problemang pangkapaligiran na hinaharap ng bawat Juan de la Cruz at bawat Juana de la Cruz. So, I'm talking about Filipino people. Okay? Okay, ayon sa Batas Republika bilang 9003 or Solid Waste Management Act of 2000, ang solid waste ay basura mula sa kabahayanan at commercial na establishmento. Okay? So, number 2, ito yung mga non-hazardous na basurang institutional or industrial. Malamang sa ngayon kayo ay nagtataka or nagugulumihanan, ano nga ba ang kaibahan ng kabahayanan sa commercial na establishments? Ano nga ba ang basurang institutional or industrial? Okay, bilang pagpapatuloy, samahan niyo pa rin ako, focus pa rin tayo. So, karagdagang kahulugan, ito ay mga basura sa lansangan, konstruksyon, at sektor ng agrikultura na hindi nakakalason. Okay. So, meron tayo ditong figure representation para mas mahimay natin ng tama kung ano ba yung tinatalakay natin sa solid waste, no? So, para sa kaalaman ng lahat, ito ay nagmula sa sanggunian Solid Waste Management Status Report na nailathala mula taong 2008 hanggang taong 2018. Okay, so anong color yung pinakamalaki sa ating pie chart? If you can see it clearly, anong color kaya? Black ba, the gray one, the orange one, or the blue one? Which color is the biggest in our pie chart at the moment? Sabi nila Alexander Florante Capada. Okay. Sabi ni Keisha and the Irish, very good responses. Okay, blue, no? So, residential. Kaya yung tanong kanina, anong pinakamalaking bahagdan among all the units ay nagko-contribute ng malaking solid waste? Mga bahay kung saan tayo nakatira. When we talk about residential waste, we are talking about domestic waste or yung mga kalat, basura na nagmumula sa sari-sarili nating mga tahanan. Okay? Lahat tayo ay nagko-contribute dyan. Actually, dito sa ating arrow, ang residential area, residential units ay nagbibigay ng kitchen waste at garden waste o yard waste, lalo na kapag plantita kayo or plantito, definitely nakaka-relate kayo sa garden waste or yard waste. And syempre, kitchen waste dahil lahat tayo ngayon ay kitchen warriors dahil tayo ay work from home and they also study at home. Leia, learning at home, di ba? Loving education at home. Oh, mema lang, Leia ang ibig sabihin nun. Okay, so pag commercial naman, we are talking about yung mga business waste o yung mga kalat na napoproduce or nalilikha
ng mga negosyo, all kinds of businesses. Okay, hello kay Next, watching from Diamantina National High School 9 Galaxy. Okay, kahit hindi siya grade 10, nanonood siya, advanced na talaga siya. Thank you, Nick, for watching. Okay, so yun ang commercial learners, no? Lahat ng kalat na nagmumula sa ating mga commercial units, businesses ay maituturing nating mga commercial waste. Ang institutional naman, from the word institution, ito yung mga kalat na nagmumula sa iba't ibang institusyon like school, no? Hospitals, what else? Offices, and even businesses sometimes, anything that comes from institution. Okay, for example, sa school, if meron kayong student supreme government, di ba? They conduct yung tinatawag nating waste auditing. Ino-audit ang basura, di ba? Alin ang nabubulok, ang hindi nabubulok. So, kaya medyo maliit din yung kanilang naipoproduce na kalat dahil gumagamit sila ng 3R. Ano ulit yung 3R? Sige nga daw, type in natin sa ating comment box while we are continuing with our discussion. Okay, so yun ang institutional. For example, sa mga hospital, okay, I'll give you a very good example. Ang RITM sa Philippines, no, yung nagtitest at nag-aaral sa COVID cases natin. RITM stands for Research Institute for Tropical Medicine, halimbawa. So, hindi sila basta-basta nagdi-dispose ng kalat. Kaya nga kung makikita nyo, napakaliit din ng kanilang contributing average, no? So, yeah, that's right, Rainiel. We have the non-bio, biodegradable, and the recyclable items. Okay. So, yun ang institutional. Medyo nalilimit kasi properly attended or naisa sa ayos ng tama yung pagbabasura. Okay. According to Lawrence Tutor, it is reuse, reduce, and recycle. Very good, Lawrence. That is so correct. Okay. So, ang industrial naman, mula syempre sa mga industries din or iba't ibang industriya. Ang kaibahan lang nito, ang kadalasang naibibigay na ito na kalat, nitong kalat, yung cannot be reused anymore. Masyadong mataas ang toxicity level, so hindi na siya angkop para gamitin. Hindi katulad ng kalat ng residential, kalat ng commercial, even kalat ng institutional, may chance na tayong ipasok yung sinasabi ni Krisha na 3 R's, no? Sabi ni Azalea, Mom, reduce, reuse, and recycle. That is so true. So kung may downside man or hindi akma ang industrial na kalat, yun yung inability na gamitin because it is usually toxic and yung toxicity level niya medyo mataas talaga. Hindi lang actually medyo, mataas na mataas. So kung mapapansin nyo dito, we have also yung tinatawag natin kanina pa binabanggit ng ating mga learner, katulad ni Marjorie, okay? Yung biodegradable and of course if we have biodegradable, we have non-bio, no? And the recyclable waste, no? So, ang biodegradable, magagamit natin yan kapag for composting, pwede siyang gamitin pataba, at pwede siyang gamitin bilang mga balik gamit sa wikang Tagalog. In English, we call it recyclable materials or recyclable waste products, no? So, nakakatuwa na Filipinos are aware, even you learners are aware pagdating dito. So, hello kay Harley, watching from Ingud Ramona Integrated School. Hello sa inyo dyan. Okay. So, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit may solid waste? Kapag may problema, may dahilan. Diba? Hindi tayo magkakaroon ng problema kung walang dahilan. Okay, alamin natin ang mga dahilan, dear learners. Okay, for number 1, anong salita yung ginulo ko? Type in sa ating comment box. Okay. Ano yung importanteng meron tayo at hindi dapat mawala sa ating mga Pilipino at sa ating mga mag-aaral para mahinto yung problema natin sa solid waste? Ano kayang salita yan? Okay. Habang hinihintay natin ng sagot, we will proceed. Okay, may sumagot na. Bilis talaga ni Krisha. Ay, ni Kisha, tsaka ni Irish and Lee. Sabi nila, disiplina. Very good, no? So, discipline is a virtue. Importanteng disiplinado tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. We don't only say it,
We don't only think about discipline. Ang importante sa lahat, ginagawa natin. So, tama si Gilbert. Hello, Gilbert. Hi to you. So, it is discipline. Okay, moving on to number 2, dahilan. Ano kayang dahilan yan? Di sapat ang blank sa wastong pagtatapon ng basura. Okay, while we are waiting, let me check the responses sa ating chat box. Saan tayo kulang? What do you think? Saan tayo nagkukulang bilang mga Pilipino? Sabi ni Rainiel, Ma'am, tutor, Irish, kaalaman ba yan? Okay, let's check it out kung ito ay kaalaman. Very good. Galing talaga. Kaalaman talaga ang sagot. Okay, no? So let's move on sa number 3 na reason. Okay, we have here, what is the word? Okay. Ano kayang salita yan? Hindi tayo blank, kaya hindi tayo sumusunod sa waste segregation, kaya meron tayong ganitong problema. Ito, importante ito. We have to, Lian, Dana, sabi niya, tutor, it's pagsunod. Okay, very good, no? Pagsunod. Learners, tatandaan nyo, magkakakonektado yan. Interrelated concerns yan. Pag may disiplina ka, nangangahulugan may kaalaman ka. At kapag may disiplina ka at kaalaman ka bilang mamamayang Pilipino, ang pagsunod, katulad ng sagot ni Gilbert, ni Angelica at ni Lawrence at ni Joeline, ay hindi magiging problema. Wala tayong magiging issue kasi lahat tayo sumusunod. So that's very good. Okay. Okay. Bilang paglutas sa suliranin ng solid waste, no? So gusto kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mahahalagang mga dapat nating tandaan bilang mag-aaral ng kontemporaryong issue. Sabi sa Republic Act 9003, na kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ito ang wastong pagkuha, paglilipat, pagtapon at paggamit o pagsubaybay sa basura ng mga tao. So, hindi lang enough na tayo ay marunong mag-ayos ng basura. Okay? Dapat itinatapon din ito at higit sa lahat, sinusubaybayan ng tama. Saan pumapasok ang ating pamahalaan, especially our local government, no? So, sila ang nag-i-implement niyan. Okay. Number 2, ito, ang pagkakaroon ng material recovery facility or paglalagyan ng mga nabubulok na basura upang gawing pataba or compost, mga balik gamit or recyclable. Sige nga, once again, in our group chat, or in our chat box rather, pwede natin i-type in ano yung mga sa tingin yung mga material, waste material na idinadala sa material recovery facility para i-segregate or paghiwalay-hiwalayin at maibenta at mapakinabangan pa rin. Okay, sige, have the freedom to type in kung ano man yun. Okay, go ahead. Do you have? Okay, Bote, while I am waiting for other responses, trivia lang, ang Material Recovery Facility ay tinatawag din bilang Material Rehabilitation Facility and Material Recycling Facility. So take note of that, learners, ha? It can be called as well Material Rehabilitation Facility or Material Recycling Facility. Okay, let's check out our responses via chat box. Okay, we have here, all right, Renal, bottle, according to Gilbert. Napaka-specific ni Gilbert na plastic bottles. So I like that skill. So Lian, papel, that's true, no? Especially now, di ba? Paper society tayo eh. I don't know if you will agree if I say na ang Pilipinas ay paper society dahil tayo ay hindi nabubuhay without paper. Paper meal. I hope you can relate. Okay, metals. All right, tin cans. Okay, battles. All the responses are correct and all of those are noted. Okay, very good. Okay, let's move on now. Wait a minute. Okay, so another activity for us to enjoy. Okay, so later, impart ko lang to ha, yung tinatawag nating National Solid Waste Management Commission. Okay, dito nakalagay yung mga plano, yung mga hindi lang basta plano. Mahalaga sa atin yung
alam natin yung term na strategic planning. So when we talk about strat plan or strategic planning, maayos talaga yung plano at naipapatupad ng tama. It's not enough that you have the plan, may plano ka, importante yung strat plan mo, kaya mong i-actualize or kaya mong isabuhay. Okay, ang SWM plan ay binubuo ng 14 na ahensya mula sa ating government, siyempre sa pangunguna ng ating DENR at iba pang 3 pribadong sektor. Okay, so kaakibat natin, saludo tayo sa DENR dahil sa kanilang suporta na ibinibigay sa advokasya ng bawat Pilipino upang marating natin yung ating hangarin sa tinatawag nating waste-free Philippines. So tama pa rin ang sagot doon kanina ni Lawrence, ni Rainiel, and ni Marge. Goma. Okay, that's good. Okay. I also want to share with you some na when we talk about NGO, learners, non-government organization, usually ito yung mga volunteer people talaga na may pinaglalaban na advocacy para sa general welfare or pambansang kagalingan ng bawat Pilipino. Okay, are you ready? So we have here Mother Earth Foundation. Okay. Nagsusulong ng Zero Waste Campaign, no? So, kayo ba ay active or naririnig niyo ba ang Mother Earth Foundation? Type in yes if you are familiar, type in no if you are not. Pero mas matutuwa si tutor kapag ang ilalagay ay yes dahil ang mga Pilipino, alam ko, ang ating spirit of volunteerism ay talagang mahalaga. Okay. No. Wait guys Okay, I'm back. Sandali lang yon. Okay, so sabi ni Keisha and ni Angelica, no. Dear learners at sa mga taga-subaybay, ang Mother Earth Foundation ay isang NGO na may malaking hangarin sa an organization with a big dream. Okay? Not really po. Don't worry, Rainiel. I'm here to support you, okay? Nagsusulong ng zero waste management, meaning to say, sila yung nangangalaga, nagpapaalala na kaya nating marating ang zero waste campaign. Okay? So, diyan ipinapasok nila, ikinakampaign nila, yung 3 R's, hindi yan nawawala, no? Importante diyan yung pagpatnubay pa rin sa paggamit or malaking pagsubaybay doon sa mga dapat na tungkulin ng bawat Pilipino na nagsisimula sa tahanan. Everything starts at home Bago ka lumabas sa mas malawak na unit, mag-start ka sa bahay. 'Di ba? Kaya nga yan ang primary unit ng bawat komunidad, no? So isinusulong nila diyan na sa bahay pa lang, we start the 3R practice, no? The 3R's habit na tinatawag. All right. So again, moving on, my dear learners from different parts of the country, Luzon, Visayas, and Mindanao, nakasubaybay pa rin tayo. Maraming salamat. Okay, Bantay Kalikasan. Sige nga, anong channel sa television nyo unang napanood or narinig ang advocacy ng Bantay Kalikasan? Ilan lang naman yung mga popular na digits di ba? Meron ba kayong idea? Okay? Meron ba? Ang Bantay Kalikasan? Saan kaya? Gilbert. Nax, mukhang ano talaga si Gilbert Mukhang makaano si Gilbert Okay. Si Rainiel Manabat. What's that? Okay, may smiley siya. So, okay lang yan. Keep smiling. Alright. Actually, it's from Channel 2. Okay. Bantay Kalikasan. Why? Dahil ang pangunahing advocate ng Bantay Kalikasan is Gina Lopez. No? Pag narinig niyo yung Lopez, it's from Channel 2 So, Gina Lopez, the late Gina Lopez, is actually siya ang nanguna ng organisasyon na yan. So, Bantay Kalikasan, sometime in 2000, kung hindi ako nagkakamali. Yes, correct, Gilbert. Sabi ni Gilbert, tutor sa Gina Lopez show po. So, that is correct, no? Alright. Ano nga ba ang isinusulong niya dyan? Alamin natin, ano nga ba? Okay, nagtataguyod ng pangangalaga sa kapaligiran. Okay, so
kung natatandaan nyo kanina, diba? Ecological warriors or eco-warriors, yun yung tawag natin eh. Environmental warriors, okay? So, ang digmaan pala ay hindi lang madugo at hindi lang ideolohiya. Ang digmaan ay makikita rin natin sa pamamagitan ng pagtataguyod ng ating advokasya patungkol sa ating kapaligiran. Okay. Okay, very good, no? Sa ating mga responses. All right. So, yan. And gusto ko rin idagdag, no? Ang pangatlo. Okay. Greenpeace Philippines. Ayan, kung familiar kayo dyan. Magbibigay proteksyon sa mga Pilipino tungo sa balanse at malusog na kapaligiran. Okay, guys. Tatandaan natin na ang Greenpeace ay nagtataguyod ng tinatawag nating environmental justice. Kung yan ay inyo nang nabangga, ibig sabihin yan may tagapagbantay para sa mga ilang tao na pwedeng umabuso sa kanilang tungkulin. Okay? So, hindi masama ang umasenso sa buhay, hindi masama ang gumawa ng bagay para sa ikakaalwan ng pamumuhay, pero lagi nating tatandaan na ang pagkakaroon ng environmental justice ay deserve ng bawat Pilipinong naninirahan sa Pilipinas. And that is why, and hello, Liberato Policarpio. Oh, dating Bantay Kalikasan Advisor. All right. So, hello po sa inyo and thank you sa inyo. Okay? So, that's it. Okay, now. So, punta tayo dito to check whether you really learned. Okay? Ayan. Solid waste, sanhi, ayan, waste segregation. Pipili na lang ako ng isa ha, kasi nabigay na natin yung sanhi at epekto eh. Ang hihingiin ko na lang, ano pang mungkahi ang hindi nabanggit kanina ang sa tingin yung pwede nyong gawin bilang mga mag-aaral? Meron ba kayong naiisip na mungkahi? This is application learners ha. Ano ang sa tingin yung pwede nyong gawing application bilang grade 10 learners para masolusyonan natin ang solid waste? Ako, i-share ko yung akin. Pag nag-aaral ako, nung estudyante pa lang ako, pag uwi ko ng bahay yung bag ko, panay kalat. Kasi hindi talaga ako nagtatapon ng kalat sa school. So, meron akong plastic sa bag, and pag uwi ko, sabi ng nanay ko, o anong meron? Kalat po. Ay, tawa lang siya. Okay, sabi ni Rainiel, mag-aral po ng mabuti about sa pangkapaligiran na issue. Tama naman. Because read today, study today, lead tomorrow, lead the government tomorrow. I repeat, study today, read today, and lead tomorrow. That's good. Very good. Okay. So, eto sa tingin ko maganda to. Sabi ni Alexander, magdala ng reusable bottles, imbes na bili ng mineral water. Tipid ka na. Uy, cost cutting yan na. Ang galing mo. Tipid ka na, bawas basura pa sa mundo. Tama yan. I agree. Gusto ko lang ulit sabihin na yung what do you call this? The throw away culture. Throw away culture, yung tapon ng tapon. Bawasan natin yung kultura na yun. Kasi Filipinos are known for having throw away culture. So, bawasan natin yon. Instead, yung sabi ng ating learner na si Alexander Capada, try to use yung mga materials na pwede pa. Baon mo, may yung to-go bag, bag to go, yung go-to bag na tinatawag. Okay yun. Tapos lagay mo dun. Okay. Huwag tangkilikin ang single-use plastic hanggat maaari. All of your responses are correct. Okay, for this one, sa tingin ko, nasagutan na rin naman natin to kanina, pero pwede pa rin sagutin. Okay. Pero pwede pa rin sagutin sa tingin ko, guys. Yan, siya. Okay. Bakit nga ba nagkakaroon ng suliranin sa solid waste? So, isang salita nga lang, bakit nagkakaroon? Para ma-measure natin yung learning nyo. Bakit may solid waste problem pa rin tayo? What do you think? One word only. In our chat box. Bakit nagkakaroon pa rin tayo ng solid waste? No? Okay, so while we are waiting for the responses, ayan, so again, we go back to basic eh. Kaya nga, ang lahat ng basic,
Hindi ibig sabihin ng basic phone, wala nang kwenta, no? Always remember this one. Lahat ng basic importante kasi lahat ng basic fundamental. At kapag alam mo ang fundamental skill, knowledge, information, and details, wala kang magiging problema. Kasi ganun yung sagot niyo sa chat box eh. We go back to basic, no? Disiplina, pagsunod, what else? Lahat yun ay importante. So the two word, nakakatuwa kasi talagang na-inculcate yung learning, responsibility, discipline, and what's the other one? Ayan, the ability to follow or pagsunod. I'm so happy because you are learning so well. Thank you sa pagsunod sa atin. Okay, balik tayo dito sa Tayahen. Very short lang to, no? Letter na lang ha, letter na lang. Ang Batas Republika bilang 9003 ay tinatawag din na letter A, Solid Waste Management Act of 2000, Solid Waste Management Act of 2000. Okay. So, dahil yan lahat ng choices, yan ang sagot. Okay. So, Solid Waste Management Act of 2000. Lahat kayo perfect yan. Sigurado ako. Okay, number 2. Ang residential waste ay kadalasang binubuo ng mga yard waste at A. Garden waste, B. Kitchen waste, C. Medical waste, D. Toxic waste. What is the answer for number 2? Sige nga daw. For number 2, ang residential waste ay binubuo ng... Yes, Alexander, sana all same test lahat tama. Very good kayo doon. Perfect kayo sa number 1, I think. Letter B, sabi ni Rino, B correct. Alexander, B correct. Leanne correct. The answer is letter... Okay. Letter A, garden waste, and letter B. The answer is kitchen waste, letter B. Okay. Letter C, number 3. Ang mga non-biodegradable ay itinuturing ng mga balik gamit. Ito ay maaaring gamitin muli. A, tama ang dalawang pahayag. B, mali ang dalawang pahayag. Hi, Rangel, smiling siya. C, tama ang unang pahayag, mali ang ikalawa. Letter D, mali ang unang pahayag, tama ang ikalawa. Nakakalito, no? Pero dito masusukat ang learning nyo. Ang mga non-biodegradable ay itinuturing na mga balik gamit. Ito ay maaaring gamitin muli. What is the correct answer? Let us check. The answer is A. Tama ang dalawang pahayag. Okay, let's move on to number 4. Ito ay isang gawaing nakakatulong upang mabawasan ang suliranin sa mga biodegradable waste dahil sa gamit nito sa pagtatanim. A. Waste auditing. B. Composting. C. Oh, andyan na ang sagot. Nabigay na ni Ma'am Leah ang sagot for number 4. Okay, tingnan natin. Napindot. Okay, B. Composting. B. Composting. Alright, composting. Very good. Okay. Let's move on to number 5. Ito kailangan tama kayo ha, kasi dito natin makikita kung talagang natuto kayo. Ang kasabihan na, listen carefully, do not ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Yan ay quotation from the former President of America, former President John F. Kennedy. Basahin maigi ha. Do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ay, anong letter? Nagpapakita ng A, free will. B, maturity. C, sense of responsibility. Or D, respect. Okay, while we are waiting for the answer, excited na akong malaman kung anong sagot dyan. Kanina nyo pa binabanggit ang salitang yon? What letter? All right, sabi ni Ringel, Kisha, Leanne, the correct answer, dear learners, ay sense of responsibility. Yan ang importante sa lahat, ha? If you are responsible, walang problema. Tulong-tulong din tayo pag may time. Okay,
No. So may I know who among you got 5/5, 4/5? Kung kayo ay nakakuha ng 4/5, okay lang yan. Pero I'll be happier if you got 5/5. May I know? Type in your score, dear learners. Okay? While I'm waiting for your responses, I'd like to show to you, you can scan our QR code for customer feedback. Customer kayo yon, my dear learners, lahat ng taga-subaybay. No? Scan nyo yan para yung feedback makarating sa amin. Okay, sabi ni Rainiel, he got 4/5. Keisha got 4. Irish, 3. Not bad, Irish. 3 is a good measure of learning. No? Okay na yan. Pero next time, sana 5/5. Okay, so, ayan. Pagtatandaan na, QR code. So, splash ko lang ulit sa inyo, flex ko lang ang mga tutor natin, both from elementary and secondary level. So, yan ang mga magaganda at gwapong tutors tuwing Huwebes. So, watch nyo kami, okay? So, maraming salamat. Uli, ako si Tutor Leia na nagsasabing dito sa Tambayang Iskopil, ikaw, siya at ako ay pawang mga Pilipinong patuloy na papandayin ang pagpapahalagang makabansa, makadiyos, makatao, at makakalikasan. Huwag kalimutan, subaybayan ang susunod senior high school tutors, Tutor Eric and Tutor Jocelyn for understanding culture, society, and politics. Maraming salamat at God bless. Ingat tayo sa nagpapatuloy pa rin na pandemya. Salamat po.